Meron tayong huhulihan ng mga scammer. Last episode natin, nahuli natin ang tunay na mukha ng lalaki na to. Ngayon naman, huhuli natin tong lalaki na to at tignan natin kung saan siya nakatira. Itong lalaki na to ay maraming na nabiktima ng mga babae. Isa sa mga nabiktima nito ay ang partner ko. Nagsasend ito ng kanyang maselan na parte ng kanyang katawan. Kaya't naisipan ko, i-track tong lalaki na to. Nakuha natin ang kanyang IP address at nahuli din natin ang kanyang tunay na mukha. Kaya't dito sa video na to, kukunin natin ang kanyang tunay na pangalan at kung saan siya nakatira. Bro, confirm talaga. Kasi yung nasa litrato na nakita natin sa kanya account. Talaga bro, good news yan. At least may idea na tayo ngayon at madali na natin siyang mahanap. At saka, meron pa ako na-receive sa device ko. Maaaring na-click ng target natin ito. Nag-pin na kanyang location dito, pero hindi talaga ito accurate ah. Maaaring hindi ito totoong location, pero try mo lang itong tignan. At ayon sa nakuha namin, ay nalaman namin ang kanyang lokasyon. Maaaring hindi ito ang totoong lokasyon, pero pupuntahan pa rin natin ito dito. Nandito tayo nga sa Ligo City at susubukan natin itong hanapin tong lalaki na to. Maaaring nandito lang siya at maliit lang ang chance natin na mahanap na tong lalaki na to dito. Wala akong idea kung paano to hanapin tong lalaki na to dito, pero susubukan pa rin natin to. Unang ginawa ko ay nagtanong-tanong ako sa mga lokal na tao dito kung kilala ba nila ang lalaki na to. Baka may kakilala ka na ganito yung itsura niya. Ay, wala. Sobrang nahihirapan talaga ako sa paghahanap sa lalaki na to. Kuya, tatanungin ko to. Kuya, pwede ako magtanong sa'yo kuya? Baka kilala niyo tong itong lalaki na to? Kilala niyo ba to? Mga ilang taon na din natanungan ko dito, wala din silang idea kung taga saan ba tong lalaki na to. Nagtanong-tanong na din ako kung saang lugar ito makikita. Pwede ako magtanong? Anong lugar ba to? Hindi ako familiar. Hindi ako familiar dito. Pero wala to dito, di ba? Hindi ako familiar nito, boss. Pero itong lalaki na to, familiar ka niya? Baka kilala mo lang. Ay, hindi rin. Wala. Baka familiar kayo sa lugar na to? Dito? Wala? Sobrang hirap talaga ng ginagawa ko ngayon guys kasi di ko to mahanap tong lalaki na to. Ewan ko lang, nagsasabi sila ng lokasyon pero I think hindi naman accurate yung mga binibigay nila sa akin. Wala talaga tayong mahanap mga kaelgang. Nagtanong-tanong na din ako sa mga tricycle driver mga kaelgang. Wala din nakakilala sa kanya. Wala daw silang idea sa lugar na yon. Ewan ko lang ba kung nandito ba talaga ito or hindi. Wala talaga akong mahanap na clue dito kahit naisipan ko na maghanap sa ibang lokasyon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula dito, maghanap. Saka may aso. Paano ba makapasok nito? Ilang lugar na ang napuntahan ko, ngunit wala pa rin nakakilala sa lalaki na to. At di rin nila kabisado ang lugar na to. At marami ding nagsasabi na wala daw itong lugar na to dito sa Mapili. Baka familiar kayo sa lugar na to? Hindi ako familiar, sir. Hindi kayo familiar? Pero wala kayong idea kung dito ba tong lugar na to or hindi? Wala yan. Wala talaga Wala guys. yun dito. Feeling ko tong location na to, hindi yan nakalocate tong lugar na to dito. At feeling ko, mali na naman tong location na napuntahan natin. Pero yun nga, susubukan pa rin natin magtanong sa ibang tao dito. At sana meron tayong mga saktong sagot sa katanungan natin. Ayon sa research ko, merong isang lugar dito sa Pilipinas na tinatawag itong Batad Rice Terrace na popular na pinupuntahan ng mga turista. Subalit, wala itong dam at hindi ito tugma sa larawan na nakuha namin. At itong mga nakuha namin na nakapin sa mapa ay hindi ito accurate. Meron lang kaming 2 or 3% na chance na makuha namin tong lalaki na to dito. Pero dahil gusto kong puntahan tong na-receive namin sa lalaki na to, kukunin natin ang chance na to kahit maliit lang ang chance. Parang feeling ko, bad sign na yung unang tanong natin mga kaelgang. Wala daw ganong lugar dito mga kaelgang. Unang tanong pa lang natin mga kaelgang na bad sign na tayo. Ate, pwede ako magtanong? Familiar ba kayo sa lugar na to? Tabi lang tayo ate, baka mahal natin. Sige. Hindi kayo familiar dito? Ano man, sir? Hinahanap ko kasi itong lugar na to. Ay, dili mo na sa dagat. Dito, dagat, di ba? Parang Itong lalaki na to, familiar kayo? Sige po. Sige po. Salamat sir. At wala talaga akong nakita dito, kaya ang huling resort ko dito sa Kidapawan. Grabe, sobrang laki ng Kidapawan mga kaelgang. Na-amaze ako sa lugar dito. Sobrang ganda. Na-appreciate ko talaga yung beauty ng nature. Sobrang sarap sa feeling mag-relax dito. Pero bago tayo mag-relax, meron muna tayong hanapin na lalaki dito. Unfortunately, hindi talaga natin siya nahanap dahil sa kakulangan natin sa mga detalye na nakuha sa kanya. Kaya paulit-ulit tayong nagtatanong sa lugar na wala naman dito. Hindi talaga natin siya nahanap mga kaelgang. Ewan ko ba kung ano bang susunod kong gagawin. Wala na akong idea. Kailangan natin mag-isip ng magandang idea mga kaelgang. Ano bang gagawin ko guys? Ay! Shit!
shit. May naisip ako guys. Pwede natin gamitin yung larawan niya. Ma-analyze natin yung picture niya at kung saan siya nakalocate. Kailangan ko yung laptop ko. Tara, uwi na tayo mga ka-algang. Shit. Magandang idea to guys. Meron tayong isang larawan na nagpapatunay na siya yon. Pero naka-shades tong lalaki na to at di natin siya ma-identify. At sa larawan na yon, meron yung bundok at sapa sa likod na posibleng mahanap natin gamit ang pang-locate natin sa mga larawan. At sa ilang oras na lumipas ay may nakita itong magkaparehong lokasyon sa kanyang larawan. Shit, guys, nalocate natin tong lalaki na to. Nandito siya sa Compuertas Represa, Betania. Ewan ko lang ba kung saan ba to, pero isa-search natin to sa Google Maps. At ayon sa nakuha ko, itong larawan na nakuha namin sa lalaki na to ay nakalocate ito sa Betania. Ito yung lugar na to, pero ang layo. At dito, magkapareho talaga ang lugar na pinuntahan ng lalaki na to. I think itong lalaki na to ay gumagamit ng VPN. Kaya't yung location na nakukuha namin ay paiba-iba. Hindi siya accurate. Kasi pag naka-VPN ka kasi, yung server mo palipat-lipat. Kaya't yun ang nagagawa ng VPN sa atin. At isa yan sa mga ginagamit ko ngayon. Shit. I think nakuha natin ang kanyang tunay na pangalan. Nahulog natin siya sa ating bitag mga ka-algang. Gumawa ako ng fake site at nilagay niya yung pangalan niya dito. Gumawa ako ng fake site na akala niya nagkaroon ng problema ang kanyang account. Kaya para ma-recover niya ang kanyang account, kailangan niya i-confirm ang kanyang tunay na pangalan. Common itong ginagamit ng mga scammer at para makuha nila ang mga detalye na mga gusto nilang iskamin ng mga tao. Katulad na lang ng pagkuha ng mga credit card number. Gumagawa sila ng fake site na doon maglalagay ng mga detalye ang mga taong i-scamin nila. At once na ma-confirm ito ng mga tao, marireceive ito sa server ng mga scammer. Lahat ng sinulat mo sa fake site na yon, makukuha nila ito lahat. Credit card number mo at ang pangalan mo. Nagpapanggap itong fake site ko na kailangan niyang i-verify ang kanyang tunay na pangalan para ma-recover ang kanyang account. At di niya alam na kinukuha ko na pala ang kanyang tunay na pangalan. At sa ilang buwan namin na paghahanap sa lalaki na to, ay nakuha din namin ang kanyang tunay na pangalan. At siya, si Kere. Tumawag na siya guys. Meron siya sasabihin sa atin. Hello bro, Hello. meron akong magpambalita sa'yo. Ano yun tol? Nakakahinayang nandun ka pero nandito tayo sa action natin. Ang area ay nag-disconnect na sa kanyang account. Ano? Seryoso yan tol? Oo, di ko na ma-search yung account niya. Shit. Ilang buwan ko itong hinanap ng lalaki na to. Kaya nakakapanghinayang talaga ang nangyari ngayon. Ano bang gagawin ko ngayon? Wala na talaga akong idea mga kaagam. Masakit man itong isipin. Pero tatanggapin pa rin natin ito. Hindi pa rin tayo susuko sa paghahanap sa mga taong nang e-scam. Di ako masyadong magaling sa hacking. Pero alam ko na meron pang mas magaling pa bukod sa akin. Kaya't kung ikaw ay may idea ka sa hacking, iniimbitahan kita dito sa pamamahay namin. At bubuo ako ng anti-scam group dito sa Pilipinas. At para di ka ma-scam, mag-subscribe ka na